ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tinibok, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos. Pangako niya na taon, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Amen! Amen. Hallelujah. Sa pagpasaya kami din sa Panginoon. Katulad ng mga ginang. Katulad ng mga alila, tayo ay lilikha. Di magkakadon at
Praise, alright. What? Praise. Hallelujah. May isa pa, isang malumanay na awitin. Hallelujah. Walang mahirap sa ating Panginoon. Kung tayo nakakaramdam ng kahirapan sa mundong ito, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ibigay natin, lift our burdens to the Lord upang hindi humirap ang ating buhay. Sapagkat ang bibigyan ng kasaganahan ay ang Diyos, Ama na nasa langit, at nakikita niya kung anong ating pangangailangan. Kailangan na lang natin lumapit sa Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo kumapit sa Panginoon. Higit sa aking kahirapan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa hindi nakulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Isa pa, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, higit sa hindi nakulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw mo ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Isa pa, higit sa ating kailangan, higit sa ating karanasan, higit sa ating isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, hindi na hindi nakulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw
mahirap sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa Diyos. At kailanman sa mundo ito, wala kang katulad. Hallelujah! At ipatuloy natin ang ating pag-awit sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Awit tayo sa Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala nang pinagayag sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang tigil sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad.
anak mo na naririto, nilaan ang kanilang araw, Panginoon, sapagkat ito ay araw ng linggo. At ito ay ang the Lord's Day, Panginoon. Yes, Lord, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakamali na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Patawad, Lord, sa mga sinasabi namin na lumalabas sa aming bibig, maging sa aming mga iniisip, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Lord, kami humihingi ng kapatawaran. Humingi tayo ng sorry sa Panginoon. Ngayong umaga, durog natin ang lahat ng ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakamali. Yes, Lord, pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. At gawin mo itong kasipputi ng niebe upang kami maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyong presensya. Hallelujah, Holy Spirit. We welcome you sa aming kalagitnaan, sa aming pagsisimula ng gawain. Kami samahan mo hanggang sa pagtatapos. I-guide mo kami, Panginoon. Ang magbibigay na yung salita, mabuting balita ang aming Pastor John Francis Tobias Carpio. Itago mo po siya sa iyong likuran. Ano mang mamutawi sa kanyang bibig, ito'y nanggagaling sa iyo upang ipahayag sa amin ang iyong mga banal na salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritual, Panginoon, upang ito'y aming matanggap ng lubos at aming maisapamuhay, Panginoon, aming maitanim sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, ngayong umaga wala pa po rito. Saan mapunta ako sila, nang galing sila, ingatan mo. Sila bigyan mo ng conviction na ulahin ang iyong gawain. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa kalsada. Sa anumang aksidente, Panginoon, we rebuke by your name, Jesus' mighty name, O God. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa, Panginoon. Ang gawain ito ay kubera mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo na hindi ito matagpian ng anumang gawa ng Diablo sa kanas. Maging gawa man ito ng tao, Panginoon. Sapagkat kami tagumpay na 2,000 years ago, Panginoon. At kami patuloy at pananatiling nakatayo, naka-stand sa iyong pangalan. Yes, Lord, hallelujah. Yung mga anak naririto, pagpalain mo po sila. Kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Safety, Panginoon. Protection, Panginoon. Relasyon sa kanilang magulang. Sa pag-aaral. Sa trabaho. Ano man ang nais nila. Hinahangad nila na nais nilang gawin. Ituro mo po sa amin ang tamang landas at kami hindi maligaw. At kami lagi mong bigyan ng wisdom, katalinuhan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa lahat ng aming direction na gusto namin gawin. At alam namin, Panginoon, na ikay malapit na dumating. Kami lubos na naghahanda, Panginoon. Nais namin maraming maabot ang kaluluwa sa mga nagliligaw, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon, na i-share yung gospel. Huwag na kami mag-atubili sapagkat ikay nariyan na. Hinahanda mo na kami sa biglang mong pagdating. Kaya, Panginoon, hallelujah, salamat. Tunay nga, napakadakila mo. Tunay nga, nalubos mo kami minamahal sa kabila ng aming mga kamali ang nagagawa, mga kakulangan. Salamat,
At kami patuloy nakakapit sa iyo. Ano mang dumaan, ano mang bagyong dumaan, pagsubok, Panginoon, kasiyahan man yan o kalungkutan. Kami mananatili sa iyo, Panginoon Jesus. Alam namin, hinahanda mo na, Panginoon, ang paraiso na kasama ka namin, Panginoon. Salamat, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang siyang aming madakila, mataas, mapulihan, maawitan ngayong umaga, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay lahat magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Nakamayan po ang bawat isa. Sabihin natin, Happy Easter Week. Easter Week ba? Easter Week. Good morning! Good morning! O, pasok Samuel! Good morning! Kamayan natin ang bawat isa. Kamayan niyo sila. Kamayan sila Samuel. Kamayan tayo lahat. Awitin natin katulad ng mga agila. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di magpapagod at di magpapagod. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na rangina. Halika na! Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay na. Halika na! Pagkatala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ay, maano po magsiupo ang lahat. Hallelujah. Okay, good morning, good morning, good morning sa lahat. Happy Easter Week. Okay, ano ba yung Easter Week? Kaya dito natin inaalala ng ating Panginoon Jesucristo na siyang napako sa krus. At dito natin inaalala how God loves us. Dahil sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christ. That whosoever believe in Him, kung sino mang maniwala sa Kanya ay hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bagkus meron kang buhay na walang hanggan kapag ikaw ay naniwala na si Kristo ay Diyos, Hari at tagapagligtas ng inyong buhay. At hindi lamang yun ang pangako ng Diyos. Kapag yun ang ginawa mo, hindi lamang ikaw ang maliligtas, kundi ang iyong sambahayan, your own household. Okay? Ang pangako ng Panginoon ay hindi lamang matatapos sa iyo, kundi sa iyong pamilya, sa iyong mga relatives, sa iyong mga kapamilya, mga extended family. Hallelujah! At lahat yan ay pinapanalangin natin sa Panginoon. And ang ating announcement ay May 16, darating po ang ating Pastor Tommy Miller sa Cainta. Papunta tayo doon. Kasama si Pastora Sarah Miller. And this is our first time to meet Pastor Sarah Miller. So, excited tayo lahat dyan. Amen? And sa ating every Wednesday, meron tayong gawain ang ating discipleship. Kung sino ang gustong sumunod sa Panginoon every Wednesday. Welcome kayo mga bata, mga youth, matatanda. Welcome po kayong umattend sa ating discipleship 3 p.m.
p.m. Every Wednesday, 3 p.m. Wednesday. At ang ating prayer ay 3 p.m. ng Friday. Okay, may prayer tayo, 3 p.m. ng Friday. Inaasahan ang lahat na pumunta. Okay? 3 p.m. po Friday. Ang ating music practice naman ay 1 p.m. Kahapon, 2 araw na lang 4 p.m. kami. Pero 1 p.m. talaga para makapag-evangelism tayo ng 5 p.m. Okay? At sa mga gusto po nais na matutong mag-instrumento, agahan nyo pumunta para makapagsipra-sipra pa kayo ng inyong tutugtugin. Ano nyo pa, ma-memorize nyo pa yung mga awit kung di nyo pa alam para ma-memorize natin 1 p.m. Okay? Okay po? And ang ating Sunday service ay 10 a.m. 10 a.m. Dito na po kayo. Dating simulan ito sa isang panalangin sa Panginoon and our Sunday service, praise and worship, and so on hanggang 12 noon. So yan, maraming salamat. Tinanayahan ko po ang ating tithes and offering offertory, Brother Christian Ignacio. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ihanda na po natin ang ating mga sobre sa pagbibigay. Yun, good morning! Morning! Yung drummer. Oh, nalit yung drummer. Pero ganun pinarinig ko lang sa kanya kung gano'n masarap mag-drum. Ayun, partida yun ha, hindi talaga ako drummer. Malupit! Pero dahil lang sa tenga, kaya ko sabayin yun dahil sa tenga. Kaya malaga, Bandiling. pag nagda-drums ka, alam mo yung kanta. Pero yung ano, skills yun eh. Skills Kasi yun. kahit Hindi mo bigla alam. basta alam mo yung kanta eh. Maski hindi mo alam yung kanta, skills yun. Yung beat. Alam mo yung ano, pagpalo pa lang sa lamesa. Maski hindi ka mag-practice dyan. Yung beat, alam mo yung tom-toms. Pagpalo. Pa. Nasa tono ka na agad doon, basta yung pagpalo mo. Kasi hindi naman naririnig dun yung, kasi mo hindi naririnig dun yung bass eh. Saka yung cymbal natin, alam natin maingay yung cymbal. Pero yung mahalaga yung tom-tom. Nandun yung beat. Tak. Nandun talaga yung dating nun. Kaya tutulungan kita minsan, pag nag-practice tayo, yung beatbox, yung ingat tayo, kumakawa. Dapat may ganun tayo eh. Yung beatbox, yung kahon. Ayun, na-apply mo na yun. Pag marunong ka doon, na-apply mo na sa doon. Kaya masaya. Yung magtutulong ng drum, di marunong mag-drum, pero magtataka ka ba dun? Parang ano. Kaya. Kasi musikero din, bayista yan. Ngayon na, dadako na tayo sa pangalawang pinakamalaga, ang pagbibigay. Yun nga, kung may mga Bible ay buksan. Kung may mga cellphone, pwede naman kunin sa cellphone para malaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay. Sabi dito, ang pagbibigay ay ang kilos ng paglilipat ng pagmamay-ari ng isang bagay, tulong o serbisyo sa tao ng kusa at kadalasan ay walang initay na kapalit. Ito yung ano hindi naman tayo magkakapera pag hindi tayo gumalaw sa trabaho. Paano ka bibigyan ng sahod kung hindi ka nauutusan? O bibigyan ka ng sahod, hindi ka kita mapagalaw, kailangan gumalaw ka para bigyan ng sahod. Ganun. Kumbaga may kalakip. Ang pagbibigay naman sa Biblia ay hindi lamang simpleng pagbabahagi ng pera. Ito ay isang gawain sumasalamin sa pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yun. Isabihin pala pag nagbibigay tayo, sumusunod pala tayo sa Diyos. Diba? Ganun kabilis pala. Pag hindi tayo nagbibigay, hindi tayo sumunod sa Diyos. Hindi naman, sabi dito, hindi naman kailangan ng pera, diba? Nagbibigay pala. Pag sumusunod ka pala sa Diyos, parang ka nagbibigay na rin, ganoon na rin yun, diba? Kasi binibigay mo yung sarili mo. So ganito, sa dakong binibigay yung sarili, dadako tayo sa John 3:16. Yun. Sabi dito, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya't ibinigay niya, di ba? John 3:16, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun! Yun mo? Ang Diyos nagbibigay, binigyan tayo ng isang anak para maligtas daw tayo, di ba? Tama-tama, di ba? Mahal na araw.
Di ba? Kaya papaalala na kailangan matuto tayong magbigay. Dahil ang Diyos ang unang nagbigay. Di ba? Isipin mo, sinacrifice nga eh. Di ba? Sa Passion of the Christ, sinacrifice yung anak niya. Ikaw nga yung anak mo, pagbubugbugin yan sa kalsada, o di ba? O di nagalit yung tatay, di ba? Susugurin, ba't yung binubugbog yung anak ko? O di ganun din yung Panginoon sa langit. Binigay niya yung anak niya, sacrifice, para mapabuti yung mga tao at maligtas. Diba? Kaya kung sino sumasampalataya sa Kanya, ay sabi nga dito malinaw, bibigyan ng buhay ng walang hanggan. At sabi dito, ang pinakamataas na halimbawa ng pagbigay ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ng Kanyang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Binigay niya, no? Parang nangyari, sacrifice niya ang anak ko, maligtas lang lahat. Di ba? Napako sa cross, grabe, di ba? Kaya, pag nagkaroon ng film showing, mapapanood nyo ngayon yun. Yung, yan, Ten Commandments, kung paano pinako si Jesus Christ, kung bakit nga ba. Di ba? So, second point natin, pagtitiwala sa Diyos. Buksan natin sa 2 Corinto, verse 9, 8 to 10. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yan o, good morning! Tulad ng nasasulat. Okay. Siya ay masaganang nagbibigay na sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Then, ang Diyos na nagbibigay ng binhi, itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at pagbabago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Okay? Ang pagbibigay ay nagpapakita ng tiwala na ibabalik o ipagkakaloob ng Diyos ang biyayang kailangan na nagpapatunay na ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Yun na nga yung sinasabi ko. Okay yung mga nasa table ha. Medyo tahimik muna ha. Medyo tahimik, upo muna yung mga nasa table. Yun. So ito nga, yung nasasabi. Dito pa dako naman tayo sa Malakay 3:10. Sabi naman dito, ang Diyos nagsabi na, dailin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibu sa inyong magsalang pagpapala. Yun, subukin, maraming tao, ayaw sumubok. Pero sabi nga dito, subukin nyo ako, ewan ko na lang kung bigyan ka ng maraming pagpapala na hindi mo inaakala. Ang pagbibigay tulad ng ikapotites ay paraan ng pagpapasalamat at pagpapakita na ang Diyos ang higit sa lahat. Uy, grabe talaga. Mahalaga talaga, parang pwede natin talaga sa isang pinakamahalaga na to eh. Pagbibigay, di ba? Dito nagsimula eh. Sa pag-ibig ng Diyos eh. Di ba? Sa atin kaya hindi na tayo pinapabayaan. So conclusion, ang pagbibigay ay dapat na may kalakip na pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ito ay mga bagay na hindi ipilit sa ating bugkos. Ito ay kusang loob nating ginagawa alang-alang sa ating Panginoon. Yun, pag nagbibigay tayo, kailangan na sa puso at may hinihiling tayo. Gusto nating ibigay niya yun. Kung ano may sakit, papagalingin niya yun. At papagaling ngayon, basta nananampalataya tayo. Kaya i-ready na natin ang ating mga sobre at i-pray natin kung anong gusto natin. Kaligtasan sa pamilya, di ba? Maging maayos ang pamilya, sa mga bills natin, mabayaran, sa mga problema natin, matanggal ang mga problema sa bahay, sakit, at sa mga trabaho, protection sa trabaho, walang mapapano, walang magkakasakit, walang maaksidente, yan. Yan ang sinisild niyan, di ba? Dahil nananampalataya ka, kaya hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kaya itasan natin ang ating mga sobre at ipipray natin
Ay, sige po na Ano na lang? Kamay. Sige po. Ano na yan? Okay, pagpipray natin, Lord, maraming salamat po sa mga nagbigay ngayong araw na to. Sa mga hindi magbibigay, sa mga darating pang Lord, alam mo ang laman ng puso nila at alam nila na kaya mong gawin lahat, proteksyon kung saan man sila mapunta, sa bahay, pamumuhay. Lord, maraming salamat po sa araw-araw na ibinigay mo sa amin, Lord. Kung may nagagawa kaming kasalanan, at patawarin mo kami sa mga kasalanan ngayon. At kayo yung mga ibibigay namin, Lord, ay para sa iyo, Lord. Dahil sinasamba ka namin, ikaw lang ang Diyos sa amin. At maintindihan namin kung ano talaga ang pagbibigay. Lord, maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, ibigay na po natin ang ating sasalamat sa Diyos. Yun. Dadako na tayo sa pinakamalaga, ang ating Word of God. Ang gagampanan ng ating Pastor John Francis Carpio. Magbigay ay kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal ko na ngayong tinanim siyang ating. Amen. Let's welcome our Pastor John Francis Carpio. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mahal na pastor. Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. At tunay nga talagang ang ating Diyos ay palagi nandyan. Kahit ano pang mangyari, Anong gusto niyo? Magbigay ka na malasan. Bigyan namin sila. So ba, Bigyan mo sila. Bigyan mo. yan. So, kumusta kayo lahat? Kumusta ang bawat isa? Hati-hati na kayo dyan. Mabuti naman ba? Hati-hati na kayo dyan. Sapagkat maraming mga bagay na nangyayari, no? Ngunit pag ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay kanyang pagpapalain at hindi kanya pagkukulangin. Kasi na ganun mag-page. Hallelujah. Welcome, Sister Marie. Yeah. Welcome, Chill. Welcome, Sister Charm. Ang mga kabataan, welcome. Samuel, palapakan naman natin si Samuel. Palapakan natin. Palakpakan natin yan. Welcome. Ang youth ha, inaabangan nyo yung pangalan nyo ha. Sinabihan ko kayo kahapon, mag-usap na kayo kung anong pangalan. Dapat medyo malupit yung pangalan. Kasi yun ang grupo ng youth. O, pwedeng, kasi dati pangalan namin, Youth on Fire. May apoy. O kayo, bahala kayo kung anong pangalan nyo dahil dadami ang youth. Okay? Amen? Dadami ang youth. Ang mga classmate nyo, imbitahan nyo. Ang mga kaibigan nyo, imbitahan nyo. Hanggang dumami kayo ng dumami na hindi na kayo magkasya dito sa loob ng church at lilipat tayo sa pinakamalaking church. Kasi hindi na tayo magkasya. Dadami ang youth. Ang children, ay mga children, tinan mo dumadami sila. Ilan ang children? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ang dami nyo na! Palakpakan! So, dadami pa kayo ng dadami at magiging mabait ang mga children sa mga nanay, mabait kayo sa inyong tatay, sa teacher, maging magaling sa school. Sino yung may honor sa school? Wow, ang dami! Grabe, mga honor pala yung mga children natin. Sino naman ang may honor sa youth? Mga honor, taas kamay. Sa youth! Hindi sa children, sa youth. Taas kamay, sino may honor? Bakit hindi tataas ng kamay ito mga ito? May honor ito, di ba? Wala pang honor yan? Taas kamay, may honor. Sa youth, hindi sa children, sa youth. Sino may honor? Bakit takot
kamay. Mamamatay ba kayo kung nagtaas kayo ng kamay? Sino may honor? Taas kamay. Sayon? Sino? Sino ba? Ash, ano nangyari? Bakit nahiya? Bakit hirap ka? Hintayin natin hanggang matapos yung service bago mataas kamay mo. Nahihiya eh. Huwag niyo ikahiya yan. Pag kayo ay may honor sa school, huwag niyong ikahiya yan sapagkat pinagpaguran niyo yan eh. Nagsikap kayo, hindi kayo umabsent, perfect attendance. Pag nagtatanong si teacher, sumasagot kayo. Pag mayroong notebook, puno yung notebook nyo. Visual aid, project, assignment. Pinaghirapan niya, hindi nyo na-achieve yung honor na yan sa school nang hindi kayo nag-effort. Kaya palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Nag-effort yan eh. Hindi lang basta-basta yan pag nagka-honor ka. Ako kasi, honor ako. Sa mga bilyaran, sa mga mall, honor ako dyan. Kasi dyan ako lagi nagpupunta. O nagkakating class kami. Pero kayo, magkagaling kayo. Kaya ako ay, I am proud na meron akong anak na may honor. Asan yung salamin ko? Ito pala suot ko na. Yung salamin ko, suot ko na, hinahanap ko. Ano ba yan? Okay. Mabuti ang Diyos sapagkat nandito na naman tayo, makakarinig naman tayo ng kanyang banal na salita. Ang title po ng aking ipipreach, ipapangaral, ay The Harvest is Ready. Sa Tagalog, ang ani ay handa na. Sabihin nga natin, harvest. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sabihin natin, harvest. Harvest. Ibig sabihin ng harvest, yan ay yung pananim. Imagine niyo, isipin niyo na meron kayo nakikita sa harapan niyo na isang malaking bukirin na taniman ng palay. Sobrang lawak, no? Malalaman mo na pwede nang anihin yung palay pag kulay kulay puti na. Brown or puti, parang yung nag-gold na, parang brown, light brown, ganon. Pag tinamaan ng araw, nagliliwanag yung hindi kulay green, hindi parang brown, light brown, ganon. Parang golden na yung buong anihin. Isabihin, kailangan mo ng anihin. Harvest time na yon. Yan. Let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. Thank you, Lord God, Father in heaven. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, move mightily in our heart, our mind, body, spirit, and soul. Sa lugar na ito, Lord God, ay papasok kami sa mahal na araw. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa at spirito sa aming maririnig na iyong banal na salita ngayong araw na ito. Ikaw ang magpala sa taong makikinig ng iyong banal na salita. Makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Okay? Ayan. Magsisimula ako sa isang Bible verse sa John chapter 4 verse 35. Sabi dito, do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields. Look at the fields, for they are already white for harvest. If the harvest is truly plentiful, why do we sometimes act as if our small church cannot reach it? Kung tunay ngang sagana ang ani, bakit minsan ay parang iniisip natin na hindi kaya ng maliit na church na ito na abutin ang mga ani? Sa Romans
Romans chapter 9 verse 2 to 3, I have great sorrow and continually grief in my heart, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh. Kung saan-saan may mga kaluluwa, kahit tayo ay nag-aatubiling anyayahan ang ating kapitbahay, kaklase, o katrabaho. Kaklase at katrabaho. Inaanyayahan mo dapat sa loob ng simbahan, kapitbahay o kaibigan, best friend mo, pinsan mo, o kakilala mo, kausap mo sa palengke, kausap mo sa bahay, kausap mo sa kalsada, kung saan man, anyayahan mo, imbitahan mo. Sabi sa Matthew 24:44, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at hand, an hour you do not expect. Kasi darating ang Panginoong Yesus nang hindi mo inaakala, yung parang hindi mo lubos ang alain, ay darating na pala siya. Hindi natin alam. Kaya dapat araw-araw, lagi tayong handa na mag-imbita ng kaluluwa. Kung maaaring bumalik si Jesus anumang oras, bakit tayo namumuhay na para bang walang pangangailangan na mag-impita, lalo-lalo na yung mahal natin sa buhay. Kung gusto natin na sila'y huwag mapunta doon sa impyerno, sa asupre, laba, na hindi natitigil ang apoy, eternity, sabi doon, eternity, walang tigil. Ano na yun? Napakahirap. Huwag tayong papayag na ganun-ganun na lang nakunin ng dyablo ang kanilang kaluluwa. Apakadali lang na mapupunta sa langit, kailangan mo lang manampalataya sa Panginoon. Eh paano kung hindi? Wala kang alam, hindi ka nasyaran. Katabi mo na pala yung Christian, born again, hindi ka malang sabihan na mahal ka ng Panginoon. Hindi mo malang sabihan. Nako, kaya ang impyerno, pinakamahirap na lugar yan. Sabi diyan daw, magkakaroon ng matinding pag-iyak. At diyan din daw, magkakaroon ng matinding pagngalit ng ipin. Pagbungguin nyo nga ipin nyo. Nagngangalit ang ipin, parang patulogin nyo. Ayan. Pag nasa impyerno kayo, yung ipin nyo magbubungguan. Ganyan. Dahil sa sobrang tindi ng hirap doon. Bakit kaya ganon? Di ba pag naggagalit, bakit di man lang ako siniran ng ano? Di man lang ako sinabihan? Baka mag-request pa yung kay Lord eh. Lord, bakit yan? Eh, hindi naman ako siniran yan. Eh, bakit nandiyan sa taas? Sige, ibababa natin. Ay, naibaba ka bigla. Kawawa ka ngayon. Eh, ganun ba? Hindi ka inimpitan? Hindi ako sinabihan niya kahit isang beses eh. Hindi ako inimpitan. Sabi dito, sa Luke chapter 10 verse 2, then he said to them, the harvest truly great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. If the laborers are few, why do we still choose comfort over calling? Kung kakaunti ang mga manggagawa, bakit mas pinipili pa rin natin ang ginhawa kaysa sa tawag ng Diyos? Ginhawa, yung parang, ang sarap ng ginhawa. Pero pag sinabi ni Lord, humayo ka, magbigay ka ng tracts, kahit man lang dyan sa post mo sa Facebook, medyo may word of God. Mas pinopost pa natin yung wow, nakakolek ako ng magandang monster sa game namin. Naka-headshot ako sa Valorant. Yun pa yung mga pinopost eh. Pero kailangan pinopost natin. Mahal ka ng Panginoon. Sama ka sa simbahan.
dadami tayo. Mga ganon. Dapat sa next time, mayroon kayong Bible ha, next time. May dala kayong Bible. Kung wala kayong Bible, bibigyan kayo ni Pastor, sabihin nyo lang, may Bible tayo din, mahal, no? Bigyan mo si Samuel. Para meron siyang binabasa-basa sa bahay. Sabi dito sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito sinabi ng Panginoon, tunay ngang sagana ang ani, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ani. So si Lord Jesus Christ ang magpapadala ng manggagawa. Ipipray lang natin yon. Mahal, kasama to dapat sa prayer ministry na magpadala si Jesus Christ na manggagawa. Katulad niya, si Samuel, dinala dito. Hindi naman natin inimbita yan eh. Nagulat na lang tayo. Nagkausap ni CJ, nagpipresenta, usap ni CJ, meron daw doon gusto mag... Ibig sabihin, pinakadala ka ni Jesus dito, pinadala ka ni Lord. Parang sabi Lord, itong si Samuel, marunong mag-drums to ha. Ano ko nga dito sa church. Kaya nga napunta dito dahil si Lord ang nagpapunta sa iyo. Naniniwala ka ba doon? Amen. Kaya hindi ka namin pinilit, hindi kami namin pinarsa. Si Jesus mismo nagplano niyan, kaya siya ang nagbibigay ng manggagawa. Hindi natin alam, maraming gagamitin ng si Samuel, gagamitin ni Lord. Hindi natin alam na siya pala ang gagamitin na mas dadami yung yun dito. Kaya hindi natin alam eh. Pero si Lord alam niya yun. Kaya nga sabi dito, i-pray nyo kay Lord na magpadala ng mga manggagawa. Sabi dito, kakaunti ang manggagawa. Halata naman eh, dito pa lang nga dito sa church natin, alam na eh. Kakaunti ang manggagawa, sobrang konti. Sabi dito, in a pioneering church, yung bagong church, parang ganito, ilang taon pa lang ito simbahan natin? 2 taon pa lang to, bagong-bago lang, 2 years. In a pioneering church, every member matters. We cannot afford spectator. We need sower o yung nagtatanim. Sa isang pioneering church, kailangan natin ay merong nagtatanim. Kailangan tayo ay maging tagapaghasik. If we remain silent, kung mananatili tayong tahimik, hindi naaabot ang mga nawawala. Kaya isipin natin lagi, ano kaya pwede kong gawin para makapagdala ng kaluluwa dito sa church? Dahil may gantimpala, pag ikaw ay nagdala ng kaluluwa sa church, merong gantimpala. Meron palang premyo yun? Oo, may premyo pag nakapagdala ka. Kaya nga pag ikaw ay napunta sa langit, pag ito yung nagdala sa ito yung nag-imbito, anong tatanggapin ko? Tatanggap ka ng crown of glory. Si Jesus Christ mismo mag-aabot sa iyo at magbibigay sa iyo nun. Kaya dapat tayo ay laging umaabot sa mga kung ano yung malapit sa iyo, classmate mo, pinsan mo, kapatid mo. Sabihan mo lang na, ay nga pala, sabi ni Pastor, pwede daw tayo doon sa church. O ikaw pala pwede sa church. Lagi ka mag-imbita. Kung ayaw nila, importante, inimbitahan mo. Para hindi tayo magsisisihan. Kasi mamaya, hindi mo inimbitahan, biglang may mangyari. Uy, bakit di mo man lang ako sinabihan? Kasama kita nun, di ba? Kung sinabihan mo ako, sasama ako sa'yo agad eh. Hindi mo naman ako sinabihan. Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for it is due season we shall reap if we do not lose heart. So parang ganito, may aanihin ka pag ikaw ay nagtanim. Ako, ang ginagawa ko sa trabaho, lagi lang ako nagsasabi na simple lang, uy, may simbahan kami. Bago lang yung church, 2 years pa lang. Baka gusto mong maging part nun, mag-volunteer ka dun. Para
maglalaro sa utak niya, uy, pwede pala ako dun sa church ni pastor ah. O kaya, ibang diskarte. Depende kung anong ibigay sa'yo na talino ng Diyos kung paano ka mag-i-invite. Mag-pray. Kaya nga mag-pray ka. Malalaman mo, meron kang isang gagawin bagay tapos makakapagdala ka ng kahit isang kaluluwa lang. Hindi kailangan dalawa. Eh paano yung ginawa mo, hindi lang isa yung napasok sa church? Ang dami. Grabe, dami mong reward nun. Ang dami mong matatanggap na gantimpala. Yung gantimpala na yun ay hindi na i-expire. Habang buhay yun. Nandoon ka sa langit, eternal, nasa sa'yo yun. Kumbaga parang naglalakad ka sa langit, nakasuot sa'yo yung crown eh. Kaya pag nakikita ko na yung buo, yung nakapag-invite yun ah. Bakit may crown no? Yung lupit. Kasi suot-suot mo yun eh. Pag nakapag-invite ka ng kaluluwa sa church, meron kang crown of glory, suot-suot mo yun. Kaya naglalakad ka dun sa langit, may suot-suot kang crown. Ngayon pag naglalakad na nakita mo walang crown, wala na invite. Mapagtawanan mo. Kasi may crown of glory. Sabi doon sa Bible, ibibigay niya yung crown of glory sa mga nakapagdala ng kaluluwa. At pag nagkapagdala ka ng kaluluwa, kunyari, kaibigan mo, umupo dyan. Buong kalangitan nagsasaya. Kahit isa lang. Ang Diyos sumasaya. Dahil bakit? Yung buhay ng tao na yun, mapabago. Ngayon, yung tao na nabuhay ng bagong buhay siya, nabago siya, isa lang, di ba? In-invite mo, isa lang. Nagbagong buhay, naging mabait. Dahil sa kanya, nagbagong buhay siya, may kapatid siya, may pinsan siya, mga kaibigan niya. Nakita yung pagbabagong buhay niya. Nadala niya ngayon sa church. So ilan na yung nadala mo ngayon? Yung isang dinala mo, nagdala ng 5. Mga pinsan niya, kaibigan niya. 6 na yung naimbita mo. 6 na ngayon yung kalulawang naligtas dahil lang doon sa isang inimbita mo. Kaya nga merong kwento sa Amerika, isang tagalinis ng sapatos lang, yung shoe cleaner, bata, kasing edad mo lang, parang si Ash. Yung basahan, di ba ginagawa nila sa sapatos? Ikiskisin. Kasi uso sa Amerika, makikintab na sapatos eh. Shoe cleaner lang na bata. Tagalinis lang siya. Ang nangyari, yung nililinisan niya, pastor, di ba? Pastor, sabi ng pastor, oh, ito, tagalinis lang to ng sapatos. Pero, boy, mahal ka ng Panginoon. Jesus loves you. Sinabihan niya, Jesus loves you. Yung bata na yon, pag uwi ng bahay, hindi matanggal sa utak niya, love siya ni Jesus. Nag-aral siya, nagbasa siya ng Bible. Ang nangyari doon sa batang yon, ay naging isang pastor. Sobrang dami ng naligtas niya. Isang bata lang yun. Kaya nga huwag niyo pakakawalan kung meron kayong kilala dyan na naimbitahan niyo. Kasi baka yun ang gamitin eh. Ito, si Billy Graham. Papakita ko na sa inyo. Ito na siya, yung nagkaano na sapatos, si Billy Graham. Isa na siyang sikat na ang dami niyang pinapangalanan. Ayun o. Tagalinis lang siya ng sapatos dati, pero isa na siyang preacher. Ayan. I cannot put God in a laboratory and say, here's God. How do I know that God exists? All the evidence seems to indicate that He does. I look up in the starry sky and I say there must be a God. I look at the beautiful nature round about me and I say that Jesus Christ is coming back to this earth. And that day is on God's calendar. The Word of Ano mo, ang dami tao oh. the very heart of this Bible from Genesis to Revelation is Yan siya yung bata. Naging pastor. So, ibig sabihin, huwag kayong mananawang mag-impita. Dahil, yung bata pala na inimbitahan niya, gagamitin ng Diyos sa makapangyarihang pagkilos. Naging evangelist. Ang nakikinig sa kanya, ang dami, thousands of people. Pero ano siya? Tagahugas lang ng sapatos. Eh kung hindi siya sinira ng pastor, naghugas, parang
hindi sinabi ng pastor na mahal ka ng Panginoon. May buhay na walang hanggan. Sinira siya ng salvation eh. Naging pastor tapos ginamit sa Amerika ang laki ng simbahan. Actually, hindi na nga simbahan eh. Kasi sobrang dami ng mga nakikinig sa kanya. Dome! Parang Philippine Arena, ganun kalaki ang niya, Araneta Coliseum, ganyan ang mga niya, banatan niya. Mag-iimbita siya ng mga tao, tapos mga aral siya doon. Ang papangaral niya lang, simple lang, salvation lang. Hindi yun nangangaral ng mga kung ano-ano mga scientific, mga kung ano-anong mga matatalinong, hindi ganun yun. Pag nangaral yan, si basic lang mangaral yan. Mahal kayo ng Panginoon. Ang Panginoong Isus ay babalik muli para tayo ay sunduin. May buhay na walang hanggan, may langit. Puro basic lang yung basic lang lahat ng preaching niyan. Hindi yan nagpi-preach ng tungkol sa mga malalim na mga Bible story. Hindi. Pag napakinggan mo yung mga aral, sobrang basic lang. Kahit bata, mapapaniwala niya sa sinasabi niya kasi wala siyang scientific or mga Spanish. ganyan, walang ganung paliwanag sa Sobrang basic. Kaya wag kayong magnanawa na mag-imbita ng classmate nyo. Si Zion Ash, dapat yung mga classmate nila, may invite nila dito. Kasi, pag kayo dumami, sabihin natin, dumami kayo, naging kayo, 20 o 15, dami nyo, di ba? Pwede tayong mag-swimming o ng youth camp, pupunta kayo sa bundok o jamboree, manghingi tayo ng pondo sa ating mother church o yung pondo ng church. Lahat kayo, may mga t-shirt kayo, nakalagay yung pangalan ng t-shirt dito. Anong pangalan nyo? Wala pa? Meron na, wala pa? Wala pa? O bibigyan ko pa kayo hanggang mamaya ha. Kailangan may pangalan na yung youth ministry ha. Kasi ilalagay sa t-shirt. Lahat kayo may t-shirt. Para pa nagpunta kayo sa mga ibang lugar, nakasuot kayo ng t-shirt na ganun, may pangalan kayo, may identity kayo. Yung identity nyo, Christian youth kami. Diba? Hindi kami mga youth na kolokoy. Diba? Ganun. Dahil kayong gagamitin, mag-invite niyo yung mga ibang bata dyan. Sabi nga ni Pastor Mario sa akin, elders will invite the elders. Men will invite men's. Women's will invite women's. And youth will invite the youth. Hindi pwedeng ako, means ako tapos kita ko yun, alam mo sa kanya, ay mga kabataan, dito kayo, invite ko. Hindi ba, guys, sabihin ni Pastor Mario, hindi yun, dapat ang inibita mo, means. Kasi malaki ka na eh. Huwag mong imbitahan yung youth, hayaan mo yung youth ang magparami sila ang magpaparami. Yan tatlo na yan ang magsisimula. Magugulat na lang tayo, ang daming youth dito, tapos may swimming yan, pupunta sa Bitbit, pupunta sa Kanyakan o anumang plano nila. Pero kailangan ipapaalam niyo sa core kung ano yung plano niyo, mamaya kung ano yung puntahan niyo. Pero dadami ang youth dito. Amen ba? Sagot. Amen? Amen? Dadami ang youth? Amen. Kung para naisip ko, puro lalaki yung youth ha. Puro lalaki yung youth eh. Mag-invite din kayo ng babae kasi papagawayan niyo naman. Huwag ganon. Invite kayo, tatlo rin para dadami ang youth at gagamitin ng Panginoon. Nakita ko na yan nung dati akong youth. Nagsimula lang sa 3, 4, gulat ako, dami na. Mabilis dumami ang youth. So dito, dapat tayo ay laging ready. Sabi dito, you are always ready to preach the gospel. Meron kayong trucks. May trucks tayo dyan, ay wala yung trucks. Kung hindi nyo kayang mag-share, may trucks lang kayo, bigay nyo lang, kunyari. Kaya naglalakad kayo, may trucks kayo. Ito po, pag ginabot, thank you. Hindi na pinaliwanag eh, umalis ka na agad. Okay lang yun. Ang importante, pa rin kayo, kinalat nyo pa rin ang salita ng Diyos. Kunyari, may trucks ka. Iniwan mo doon, kunyari, nagsumakay ka ng jeep. Nilapag mo doon sa upuan. So, umalis ka na. Kahit papano, nag-effort ka pa rin. Kaysa naman yung wala kang effort. May trucks ng ganyan, iniwan mo ganun. Tapos nag-pray ka, Lord, yung upo dito, mabasa doon. May effort, wala. May effort. Ang mahirap walang effort eh. Wala mo lang kaanoon eh. May nakita ng Christian born again.
Tapos kinausap pa eh. Yung ano na yung tao na yung nagtanong eh. May sasabihin ka pa sa akin? Yung tao na yung nagpilit eh. May sasabihin ka pa sa akin? Tapos sabihin ng born again Christian, hindi, wala. Hindi, baka may sasabihin kayo. Ako, imbis na ikaw na yung nag-share, yung sharean mo, siya na yung namiminit, hindi mo pa rin sinabi. Hindi mo pa rin sinabi. Tapos sabihin mo, ay hindi, sasabihin ako sa'yo, ito, tracks. Basahin mo yan ha. Ayan, basahin mo. Nag-effort ka naman. Kahit pa paano, may binigay kang tracks o kaya, ay, invite kita sa church. Mayroon kang ginawa. Yung malupit, yung iimbitahan mo, siya pa yung nangungulit eh. Iimbitahan mo ba ako? Invite mo naman ako sa church. Ang kulit. Yung iimbitahan, yung pa yung makulit eh. Oh. Pero depende yun, kasi gano'n. Si Lord minsan may gano'n eh. Yung isa sa trabaho. Katulad ni Tara, hindi ko naman iimbitahan yun eh. Lumapit lang sa akin, may church ka pala, pastor ka. Oh, pwede ba mag-volunteer? Lord, hindi ko volunteer ka. Hindi ko pinilit eh. Kusa eh. Kaya si Lord yung nagdadala ng mga tao. Sister Maria, hindi naman natin inimbitahan. Nakita yung street preaching. Kumakatok dyan. Kaya si Lord ang nagdala ng mga tao. Hindi tayo. Tayo ay gagamitin ng ni Lord para mag-imbita. At ang napapansin ko pa sa church natin, yung street preaching, yung pa yung laging tinatamaan ng mga bagay-bagay. Katulad ng Sabado. Kaya nga hindi na Sabado ng hapon. Kasi Sabado ng hapon, parang yan eh, more focus on family day talaga Sabado eh, diba? Saturday eh. Gawin natin, ibabalik ko kaya ng Friday. Walang pasok ngayon. Pwede ngayon. Ha? Pwede ngayong walang pasok. Anong maganda? Friday na. Street preaching. Dapat na pag holiday, araw-araw. O dapat may ganun eh, no? Kahit magbigay, kahit di na magsalita sa mic, yung tracks lang, bibigay ka ng tracks na ganun. Pag hindi na, may pasok na eh. Back to normal, Friday ka gano'n. Ayun, kasi Pero ano nga eh. yung hindi naman sinabi araw-araw. Kung sa isang linggo, tatluhin mo, dalawahin mo, gano'n. Pwede. Mas more dapat. More. Ayan, katulad yan, ito, walang pasok na yung mga yan, di ba? Pwede ka, Wala lang ipasok. Pwede ka samahan yan. Oh, Lunes, bukas, meron tayong street preaching. Sakto. May pasok pa sila hanggang 30 May pasok pa rin. Magkatiglas na kayo. Walang pasok. Pag wala na lang. Kailan? Hindi, pag nawala na, doon tayo baba na. Ha? Pag nawalan tayo ng pasok, ano tayo? Kahit giving trucks lang, okay na yun. Okay? Basta ang nag-effort. Okay, sige. Ito tayo, ending. Tayo lahat. Let's stand up. Kailangan natin magtulungan. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, magtulungan bilang katawan ni Kristo. Katawan ay may kamay, may paa, lahat ng parte ng katawan mayroong gamit yan. Tiyan, para palunaw ng pagkain, yung ipin mo para mumuya. Isa lang hindi mag-function dyan, sira ang katawan. Bakit? Kung ang ipin mo ay hindi gumuya ng pagkain at lulunukin mo lang yung pagkain mo na hindi mo ginuya, anong maapektuhan? Yung tiyan. Kasi i-stress yung tiyan, hindi matutunaw. Kaya nga kailangan igagarin muna ng ipin. Lahat ng parte ng katawan ng ating iglesia, ng ating Panginoon, ay merong function. Okay? Lahat kayo merong gagawin. Tulong-tulong tayo. Paa, panglakad, kamay, panggalaw, pangbuhat. Yung isip, para sa isip. Bilang isang church, may gagawin ka. Meron kang part. Kasi pag hindi ka kumalaw at wala kang part, hindi ka part. Hindi ka kabilang. Kasi wala kang part. Dapat meron ka. Kung kamay ka, bumubuhat ka. Kung mata ka, ikaw yung tumitingin. Kung tenga, ikaw nagpaparinig. Nagririnig. No? So sabi dito, expect a fruit. Asahan ang bunga ng pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6. Pag ikaw ay nag-share ng gospel, dapat positive yung utak mo. Huwag negative. Pag nagbigay ng drugs, tapos negative eh. Hindi niya babasahin. Pagbigay mo, naglalakad na. Ay, wala. Hindi itatapon lang. Hindi yan babasahin. Negative eh. Dapat pag nagbigay ka, pinag-pray mo, Lord, gamitin mo itong drugs na to. Babasahin niya yan sa bahay. So pag naglakad, magbabago buhay ng tao na yan. Pag nabasa niyo yung message sa tracks, magsisimba yan.
Nakikita niyo yung address doon sa ano, tsaka sa phone number. Positive dapat. Bukla kasi nag-i-invite ko, puro negative eh. Mahal kayo ng Panginoon, ako'y nangangaral ngayon, pero alam ko, hindi kayo makikinig sa akin eh. Alam ko, hindi kayo tatanggap sa Panginoon eh. Pero pinapangaral ko na Jesus loves you. Pero talagang hindi kayo, matigas yung ulo nyo, hindi kayo makikinig. Hindi kayo magbabagong po. Dapat advance. Mahal ka ng Panginoon. Magbabago ang buhay mo. Kaya tutulungan ka niya. Kung ikaw ay alipin ng bisyo, tatanggalin niya yung bisyo mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Matanggal niyang drugs, matanggal yung sigarilyo, anak, tanggalin yan. Kaya ng Panginoon yan. Magbabago buhay mo, pagpapalain ka niya. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo magbabago. Positive. Mahal ka ng Panginoon, pero wala ka na pag-asa magbago talaga. Tagas talaga ang ulo mo. Mahal ka ng Panginoon, pero pasaway ka eh. Wala na yan, hindi ka na, wala pag-asa. Pero mahal ka ng Panginoon. Ibang klaseng dapat laging positive ba? Kaya pag tayo, wala na kayong pasok, mag-street preaching tayo, mag-aral tayo, laging positive. Merong kapangyarihan. Sabi dito, expect fruit with faith. Meron bang nagtanim ng buto, hindi tutubo? Ganun yung principle niyan eh. Sabi ni Jesus Christ eh. Pag nagtanim ka, tutubo. Kaya pag nagtanim ka na salita ng Diyos sa utak ng mga tao, parang maliit lang eh. Parang tuldok lang gumano sa utak. Mahal ka ni Lord. Hindi lumalaki yun eh. Magugulat ka. Pag nagpasa yun, nagbabasa na ng Bible. Kaya magtanim tayo na magtanim. Amen? So ngayon mananalangin tayo na tayo ay maging tagapagtanim ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa Luke chapter 10 verse 2, the harvest is truly great, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Kaya mananalangin tayo, Lord, magdala ng maraming mga manggagawa. Today, the Lord is calling. Amen? Ngayon ay tinatawag tayo ng Panginoon. Handa ka bang maging isa sa kakaunting tutugon? Lumapit tayo, isuko ang mga dahilan at hilingin sa Diyos na sindihan ang apoy ng pag-ibig sa kaluluwa. Hayaan natin na ang 3 taong gulang na iglesia ay maging malawak na bukirin ng ani, puno ng mga manggagawang handang mag-ani para sa walang hanggang buhay. Let's bow our heads, let's pray. Sabihin natin, Diyos Ama na sa langit, Diyos Ama sa langit, salamat. salamat. Ako'y nandito Ako'y nandito. sa simbaang ito Bakit at ako ako ay iyong gagamitin gamitin upang maghasik ng binhi sa mga tao tao, na ligaw, ikaw, patay ang espiritu. Gamitin mo ako gamitin mo ako upang maibahagi ang iyong banal na salita, ang mabuting balita, the good news of the Lord Jesus Christ. Ako ay naniniwala na ako'y gagamitin ng Panginoong Diyos upang makapagligtas ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na napako sa krus, namatay para sa amin, at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay upang pagtibayin ang aming buhay na walang hanggan. Turuan mo kami na magbahagi sa iba, lalo na sa aming mahal sa buhay, kaibigan, mga klase, ay maging parte ng iglesyang ito, Word of Life Worship Center Caloocan. Salamat Panginoon. Cover us with your most precious blood. Lahat ng mga nanalangin, pagpalain mo, ibigay mo lahat ng pangangailangan nila. Yan man ay pera, negosyo, trabaho, eskwela,
Ano man ang kanilang hilingin, desire of their heart, ibibigay ko, Panginoon, sapagkat ikaw ang magpo-provide ng lahat habang sila ay ginagamit mo sa pagtatanim sa iyong ubasan, sa iyong bukirin, ay gagamitin mo sila para mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos, at ikaw ang magpo-provide ng blessing sa kanila, sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Let your will be done. Let your purpose fulfill. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Mahal, closing prayer. Labas na. Closing prayer. Yes, Lord, hallelujah. Tayo'y pumikit upang tayo'y manalangin ang pansamantalang buhay-buhay. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito yung iyong itinalaga, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa aming mga narinig, kami nawa ay mabusog ang aming spiritual, Panginoon. Ito'y aming maisapamuhay. At ang aming daraanan ay iyong igay, Panginoon. Gawin mo kaming asin at ilaw sa aming uuwiang tahanan. Ito'y maging kasiyahan, Panginoon, ang aming spiritual, Panginoon. At ingatan mo, Panginoon, proteksyonan mo, maging safety hanggang sa makauwi ng mga bahay, Panginoon. Hindi, Panginoon, salamat sa araw na ito. Muli na ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay aming lalapitan sa araw-araw na aming pamumuhay. In Jesus' mighty name, kailangan may sabi ng Amen. Labas na. Kain na. Ano, Samuel? Okay na. Thank you very much. May pasok pa kasi bukas eh. Hanggang ano pa, 31. Hanggang Tuesday. Oo, may pasok pa. Kailan tayo film? Wednesday. Wednesday po, 3, 4. Kasi may discipleship ng 3-4, di ba? Oo nga, So, 5. 5. Discipleship tayo, 3. So, Tapos ang 5 papalabas po. natin, Tagalog na Jesus Christ. O, punta kayo Wednesday, Sunday. Dito meron tayong pasine, manonood tayo Wednesday ng Magsama kayo, kaibigan nyo. 4. Magsama kayo ng ano, Kasama nyo. Mga kilala kasi pag mag-movie dito, oy, pangalan nyo ha, bigay nyo sa akin. kamusta na sila ano. Baka nandun na. Baka nagpapost na. Ito, dito na kami. Hindi na po eh. 24 ka pa? Walang dumaan dito. Wala na, alam mo. Kaya sila po. Kasi pa ngayon parang nangyari sila. Ano pa yan? Ganun ang malaking iya. Yung hindi na pagagawa nyo kasi kawawa naman si Kes. Konti na lang, no? Siguro yung mga ano, yung mga model, sa Sabi kanila sa akin, yung sasakyan. Pag yung magmakatawag doon, mamakada pa sila. Gusto ko pumunta para
Open? Ba, binalitaan na ano? Kasi inano ng China yung Taipei. Oh. Ano, sa kutingin, malapit lang tayo dito eh. Taipei? Ang Japan? Japan? Japan yun. Japan, hindi. Ano yung China? Ano yung isa pang... Ano ba yun? Nakarinig pa pala tayo kanina. Ano lang? Ano ba yan?